Heto na po mga idol, yung prehab po ni Sagmit. Ayan, nabuksan na po natin. At kung mapapansin nyo po yung prehab nya, ayan po, maluwag na po yung pinaglalagyan ng fouls at sira na po yung tatlong spring. So ito na po mga idol, yung full video nitong Sagmit na rear hub. At syempre, what's up sa inyo mga kalodi cake. At bubuksan na po natin para malaman po natin ang sakit nitong hub na to. Pero bago po ang lahat nyan mga idol, ay isa-shoutout po muna natin ang ating followers sa ating Facebook page. Shoutout sa iyo idol, Muhammad M. Tamano. Maraming salamat sa suporta mo idol. At syempre, isa-shoutout na rin po natin lahat po ng ating followers at lahat po ng ating customer dito po sa shop. At yan na nga po mga idol, balik po tayo sa ating video. Inihanda ko na po yung ating lalagyan. At yan mga idol, dahil first time lang po natin ito magbubukas, ayan po ang gagamitin natin, 5 na allen. At dito sa kabila po ay 5 na allen din para sa kontrahan niya po. Bali yan mga idol ay nakatrend po. So yan ang mga idol, at inilagay na po natin yung 2 allen para matanggal na po natin yung end cap niya. May naaalala tuloy ako sa end cap na to. Doon po sa last ko pong inayos na ganito rin po na naka double thread yung end cap, na sobra talaga akong nahirapan. Hindi ko lang po nagawa ng video kasi po nagmamadali na rin po yung customer. Pero try po natin yan gawa ng video sa mga susunod po nating i-upload. So yun mga idol, natanggal na nga po natin yung end cap dito po sa may side ng prehab. At eto na mga idol, natanggal na po natin yung prehab. Akala ko mga idol nung una 3 fouls na lang natitira, yung pala natanggal na yung isa, nandun sa may pinakang hub shell nya. Bali mga idol, ang kumakapit na lang din po dito sa spring ay isa na lang din po. Yung 3 spring po ay durog na. Tapos yung prehab po ay ayan po, natatanggal na po yung mga fouls nya kasi nga po maluwag na po yung pinaglalagyan ng mga fouls. Kaya nga po mga idol, talagang napaisip rin po talaga ako dito kung kakayanin ko pa rin po ba itong maremedyohan. Kasi sa personal po talaga mga idol, kung makikita nyo po talagang bugbog na po yung prehab nya. Pero syempre, gagawa muna tayo ng paraan at hindi tayo basta-basta pwedeng sumuko. Bali mga idol, ito po palang si Sagmit ay 4 fouls po na 3 tip po yan. At yan po mga idol, wag na po natin patagalin, imekos-mekos na po natin yan. At ayan po mga idol, binaklas ko na nga po yung mga parts nya. At ito, buti na lang natanggal po natin yung end cap nito para makuha po natin o malinisan po natin yung bearing nito. At yan po mga idol, nagtaka po ako, bakit po may ganito? Parang may nag-modified o gumawa ng spring. Hindi ko alam kung bakit may ganito. Yan, malalaman po natin yan kung bakit, mamaya malalaman po natin kung bakit may ganyan. Teka, parang paulit-ulit na lang yung sinasabi ko Bali mga idol, nag-try po ako na ilagay po yung fouls para may pakita ko po sa inyo. Yan, nalaglag na. Ayan po, ganun po kaluwag o kabugbog na po itong prehab. Sa normal po kasi na hub, kapag inilagay po natin yung fouls lang at wala po yung spring, kapag binaliktad po natin, hindi po dapat malalaglag muna yung pinakang fouls nya kasi iipit pa po yun. Bali ang nangyari po dito mga idol, kahit po medyo nakatagilid lang, ay nalalaglag na nga po yung mga fouls nya. Bali ito naman po mga idol, natanggal na po natin yung pinakang bearing nitong prehab. Doon po makikita po natin mga idol, meron po siyang pinakang lock para matanggal po natin yung isang bearing. Yan mga idol, at tatanggalin po muna natin yan para makuha po natin yung isang bearing. Gagamit lang po tayo ng ganitong tools at para po matanggal yung lock. So ito na po mga idol, at natanggal na nga po natin. Ngayon mga idol, tatanggalin naman natin yung isang bearing at para makita po natin kung ano po bang estado ng bearing na yon. Tapos ito naman po mga idol, yung hub shell nya, natanggal na rin po natin yung 2 bearing. So ito na po mga idol, yung bearing po na natanggal po natin. Bali itong 2 bearing nito mga idol ay sira na po at papalitan na po natin yung bearing na yan. Bali mga idol, pare-parehas lang po ang size ng bearing na yan, 6903 po yung 4 na bearing. Ngayon po mga idol, dahil iniwan nga lang po ng customer itong hub na to, ay itatawag po muna natin sa customer. Kasi nga po yung 2 bearing ay papalitan na po dahil nga po umaalog na. So ito po mga idol, bugbog na rin po ito. Nakalimutan ko lang po ang tawag dito. Hindi po ako nagkakamali, barrel spacer po yata yan. Bugbog na po, at ayun po pala yung spring nya. Kaya po naglagay ng ganong spring kasi nga po bugbog na yung ganong barrel spacer. So ayun na mga idol, nilagyan na rin po natin ng paint thinner
para po sa gagamitin po nating panlinis. Bali ito mga idol, sa ginagamit po naming panlinis, disclaimer lang po, ang ginagamit po namin panlinis po dito ay paint thinner, pero hindi ko po ito inire-recommenda para gamitin po natin. Pero bago ko po ito gamitin mga idol ay nag-research muna po ako sa internet kung ano po yung magiging cost ng sira kapag ginamit po ito. Bali nakalagay naman po doon kung sakaling gagamitin po natin to, kailangan lang po nating gamitan ng lubricant o kailangan lang po nating gumamit ng grasa para hindi po siya mangalawang. At yan ang mga idol, kung makikita nyo po, prehab pa lang po yan pero grabe na po kadumi yan. After po nyan mga idol ay inisprayan ko naman po ng degreaser na may halo pong dishwashing liquid na may tubig para medyo matipid. At yan ang mga idol, pinas forward ko lang po para hindi naman po kayo mainip. So ito na po mga idol, ito na po lahat ng pyesa. Bali ang gagawin natin mga idol ngayon ay pupunasan naman po natin ng malinis na basahan. Bali mga idol, ito na po yung bagong bearing. 6903 po ang size niyan mga idol. Bali yan mga idol, kahit po bagong bearing po yan ay lalagyan pa rin po natin yan ng grasa. At saka po itong dalawang nilinis po natin na lumang bearing. Ayan po ang gagamitin natin na Kobe height grease. Kobe, ano na? Yan mga idol, nilagyan na po natin ng grasa ang mga bearing. Tapos yung isang bearing nilagay na po natin sa prehab. Ngayon ilalagay naman po natin itong pinakang lock niya. Ayan na po, nakalagay na po, ang bilis ng video. Tapos mga idol, ilalagay lang po uli natin yung spacer niya at lalagyan din po natin ng grasa para mailagay na po natin yung bearing. So okay na mga idol, nailagay na po natin yung dalawang bearing. Ang isusunod naman po natin ilalagay yung pawls. Tapos mga idol, sinunod lang po natin ilagay yung spring ng pawls. Tapos inilagay na rin po natin yung pawls niya. Ngayon po mga idol, dahil nga po wala na yung pinakang stopper nitong pinakang pawls saka po spring. Ngayon mga idol, mag-modify po sana ako ng pang stopper, kaso mga idol talagang bugbog na rin po yung pinaglalagyan ng spring. Dito po mga idol, wala na rin po talaga akong magagawa. Ang mahalaga po ay ginagawan ko po ng paraan kung may magagawa pa pong paraan. At ito naman po mga idol, yung hub shell nya, lalagyan din po natin ng kaunting grasa para may lagay po natin yung bearing. So ayan na po mga idol, nailagay na po natin yung dalawang bearing saka po yung axle. Tapos naglagay na rin po tayo ng kaunting grasa sa may ratchet. Tapos ito po mga idol, yung isang spacer kanina na pinakita ko po sa inyo. Gumawa lang po tayo ng bago kasi medyo masikip po yung minodified po na lumang spacer. Yan, dyan po natin yan ilalagay para hindi po tumama yung bearing ng hub shell sa may pre-hub body. At yan na nga po mga idol, tapos na po natin gawin. At dahil nga po hindi po natin matetesting yan, hindi pa po siya naka-rimset, ngayon ang gagawin ko po, itetesting po natin yan sa bike ko. Ngayon po mga idol, ang gagawin ko po ay tatanggalin ko po yung cogs ko at dyan ko po ilalagay sa may hub para doon po natin matesting kung gumagana po ba siya. Baka po kasi mamaya sobrang tigas po nung pawls niya. Ngayon po mga idol, ang gagawin naman po natin, ibabak pedal naman po natin. At yan mga idol, okay na po. Ang akala kong imposible ay pwede pa palang maging posible.